I try my best na makagawa ako ng way to protect myself and also my family. Parang nag-inganyo ako mag-aral ng self-defense. Sipa lang, tsaka hawak, para hindi makatakbo. Kaligtasan din natin yung ating hinahangad sa buhay natin. Kasi we don't have any idea kung anong mangyayari sa iyo sa labas o sa loob ng bahay. Oo, very, very true. Kasi ang self-defense, talaga importante yun wherever you go kasi we don't have any idea kung anong mangyayari sa iyo sa labas o sa loob ng bahay. Kaya first and foremost, talaga ang self-defense dapat talaga ina-apply yan sa sarili natin. Lalo na like me, I'm a senior, I don't have any idea kung paano ko i-defense sa sarili ko. But as of now, ang alam ko lang talaga, aside from my own verbal word, siguro yung physical defense na dapat kong gawin sa sarili ko. Mahalaga po yun ang self-defense bilang isang babae. Kasi pag once po na meron po mga masasamang tao, kaya po natin ipagtanggol yung sarili natin kasi natututo po tayo sa self-defense. So, I need po na makaano po ng self-defense na may magturo po sana dito. I try my best na makagawa ako ng way to protect myself and also my family. Halimbawa lang po siguro, kung nag-akma po siya at na time na nagising po ako, hindi po ako agad-agad magbubukas ng pinto. Kasi syempre, ano po yun, siguro isi-save ko po muna yung mga kids ko. And then, I will call to mga neighbor po, mga ganyan. At kukuha po ng something na ipamhataw po sa tao. Kasi syempre, may makikita ka naman sa loob. So, kailangan mo yun i-defense eh. Yes po, importante yung self-defense kasi di ba, may mga bagay na hindi mo in-expect na may mangyayari. Bonus na yung kapag may natutunan ka ng self-defense. Kasi ako, nung grade 7 ako noon, nag-aral ako ng arnis noon. So, and then nakatulong din sa akin kasi dati nung bata ako, takot talaga ako mapag-isa noon. Naglalakad lang ako pa uwi nun sa amin. So, nung nag-aral ako ng arnis noon, medyo naging confident ako kasi lagi ako may dalang and then hindi na ako takot. Kaya ayun, parang nag-inganyo ako mag-aral ng self-defense kasi hindi mo rin talaga akalain, hindi mo rin talaga asahan na baka may mangyari sa'yo or sa mga kasama mo. Kaya para sa akin, mas maganda matuto ka ng self-defense. Opo, kasi po kailangan po yun, gawa ng maraming mga tao ngayon. Kailangan madipisa mo ang sarili mo. Sipa lang, tsaka hawak, para hindi makatakbo. Anak ko po at asawa ko. Pag nakita ko pong matama na yung ginagawa sa asawa, mga anak ko, pinipisan ko po sarili. Kasi kailangan magulo na nga po mundo eh. Ako po magulo na. May gera-gera na nga. Lalo nagmamahal ang ating mga bilihin. Opo, kasi po, kailangan natin yan sa ating sarili kasi di natin alam na may mga masamang sa atin ang mga tao na hindi naman natin alam. Kung halimbawa, mayroong tutugisin ka sa kagipitan, pwede mo pag-iligtas yung iyong sarili. Yun lang po, wala naman tayong hinahangad na makipag-away, kundi depensa lang po ang ating sa sarili natin. Siyempre po, unang-una pamilya, mga kapitbahay, na mga kaibigan mo, ay mayroon na kahit pa paano, mayroon yung sa sarili. Kagaya sa kaligtasan natin, siyempre, kaya tayo gusto natin maligtas dahil siyempre, kaligtasan din natin yung ating hinahangad sa buhay natin. Kaya ganoon, wala naman tayong gagawin na masama, kundi puro sa kabutihan. Sabi pa nga, naririnig ko, ang paggawa daw ng mabuti, hindi magbubunga ng masama. Sa pananaw ng psychology at behavioral science, natural na reaksyon ng tao ang self-defense kapag nasa panganib. Dahil sa tinatawag na fight or flight response ng katawan. Kapag may banta sa kaligtasan, ang utak ay mabilis na nagpapakilos ng katawan para maprotektahan ang sarili mula sa kapahamakan. Pero ano kaya ang itinuturo ng Biblia tungkol sa paggamit ng self-defense kapag ang isang tao ay nasa panganib? Self-defense is man's inborn right according to all international laws and even in natural laws. Self-defense is a right of a living
organism, yung ipagtanggol ang sarili. Ang ahas, tumutuka hindi para pumatay. Ang ahas, tumutuka para ipagtanggol ang sarili niya. Pag nanganganib na siya ay pipirwisyohin ng tao. Nung natuka niya, namatay. Pero hindi niya intensyon yung pumatay. Parang yung skunk. Yung skunk, pagka medyo may kakain doon, papatayin siya, maglalabas siya ng napakabahong amoy para mahilo yung kakain sa kanya. Ganon din yung pusit. Pagka meron ng tumutugi sa pusit, para makatakas siya, para ma-preserve yung kanyang buhay, ilalabas niya yung tinta niya. Paglabas ng tinta, lalabo ngayon yung tubig. Hindi siya makukuha ng kakain sa kanya. That is inborn right to live. No? Ang self-defense is an inborn right of any living creature. Ang aso tumatahol, mangangagat para ipagtanggol ang sarili kung may panganib siyang nararamdaman sa tao. Lahat ng living creatures, yung langgam din ganun nangangagat yun dahil para mabuhay siya para wag siyang mapatay. Yung preservation of life kasi, yon ay inborn right ng isang nabubuhay na kinapal, kasama ang hayop, kasama ang tao. Yung sungay ng kalabaw, yung sungay ng toro, yon ay inborn right nila yon. Nilagay ng Diyos yon para ipagtanggol ang sarili. Ang tao walang sungay. Ang tao hindi pwedeng mangagat. Pero pwede mong ipagtanggol ang sarili mo sa pamamagitan ng iyong intelligence. Pwede kang tumakbo, o pwede kayang gumamit ka ng tear gas para wag kang maabutan ng magnanakaw. Marami. Ngayon, papatayin ng mga terorista yung bansa mo. Di ba may karapatan ka na ipagtanggulan sarili mo? Natural and international law nagdidictate sa atin na defend ourselves against aggressors or criminals. That is self-defense. Nasa Biblia yon. Yung self-defense o yung pagtatanggol sa sarili ay inborn right ng tao yon. Yon ay nakasulat sa lahat ng aklat ng international law. Nakasulat din yun sa nature na ang pagtatanggol sa sarili, bigay ng Diyos yan sa tao, sa hayop at sa iba pang mga nilalang.